Hi guys! I'm Archie Lacorte. Welcome back to my channel. Ngayon, magre-review naman tayo ng saxophone from Japan. Ito ay Vito Alto Saxophone. So, I know naririnig nyo na itong brand na to. No? Ito ay student model. Okay? So, made in Japan siya. Sa review natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung, demo ko yung sound niya, of course. At saka ko ano yung feel niya. Para kay nino ba talaga ang instrumento na to? No, kung pang professional ba or pang student, for beginners. So, titingnan natin. Una kong napansin dito sa sax na to ay yung similarities niya sa mga Yamaha student saxophone. So, para siyang Yas 26, no? Or 280, no? Itong isang buo na to. Yan, makikita nyo. So, marami yung nagsasabi, actually, hindi ko confirm to, pero, ito daw ay, Yamaha at saka Vito is, same lang ang maker, no? Same lang ang gumagawa. Comment naman kayo kung gaano ba katotoo yun, no? Yamaha and Vito is pareho ng, gumagawa ng maker. Pero, I think pareho, no? Kasi, dito mo lang, makikita mo lang ito sa Yamaha, eh. Itong ganitong parts. And also, itong Vito na to, ano bang model nito? Wala siyang makita. Pero wala akong nakitang wala akong naririnig ng professional na Vito. Mostly ay student model. Okay, bakit student model? Kasi unang-una wala siyang F-sharp key. And also, maliliit ang pindutan niya. So, it's made for smaller hands. So talagang, and also magaan. Yeah, parang parang Yamaha student, parang Yas 23. Ganun siya, magaan siya. Ewan ko lang kung merong mga professional na Vito, ha. Kasi alam nyo, may tumutugtog dito ng Vito. Kung kilala nyo si Ian Jacinto. No, nag-meet kami minsan sa RJTV. Ang gamit niya is Vito. Pero ang ganda ng sound, no? Ang ganda ng sound. Kasi nga, probably Yamaha talaga ang maker niya. Although hindi ko naman confirm yun. Siyempre, pag sinabi mong Yamaha yung quality niya, no? Yun ang napansin ko, para siyang Yamaha talaga. Before ako mag-sample ng saxophone na to, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So malaking tulong po ito, no, sa aming mga content creator. Okay, I will try first with my classical mouthpiece.
Alright, now try naman natin to sa aking metal mouthpiece. Ayan. Generic metal mouthpiece. Okay, doon sa dalawang test na ginawa ko, ang napansin ko ay maganda yung weight niya. Wow, very comfortable. So, magaan. Hindi ko lang nagustuhan is yung fingering niya. Masyadong maliliit for me. Sanay kasi ako sa socks ko. Medyo malalaki yung ano. Ito ang liliit, especially here, no? Masyadong malalapit, magkakalapit. Isa pa is maganda yung touch niya. No, maganda yung feel niya, and also hindi masyadong matataas yung mga yung height ng mga keys, and also maganda rin yung smoothness ng keys niya, no? Gusto ko rin yon, and also hindi masyadong mabigat, no? May mga ibang socks na mabibigat ang weight ng mga keys. Yeah, so for me, so sino ba ang mga pwede gumamit ito? Pwede ito for beginners and intermediate players. No? Bakit? Kasi yung weight niya, number 1, and also hindi siya ganong kamahal. Number 3 is kailangan hindi siya ganong magagamit as professional level, kasi nga yun nga, wala siyang F sharp, and masyadong maliliit ang mga keys niya. No? Ito masyadong malalapit. Okay, so thank you so much for watching. I hope natulungan ko kayo sa pagpili ng saxophone. So, i-consider nyo ba? Maki-consider nyo ba itong Vito as your saxophone? O why not, no? Kasi maganda siya, para siyang Yamaha. No, Yamaha ang pagkagawa. Very durable ang mga keys, no? Mukhang matitibay talaga ang mga ano niya. And level, no? Level ang mga keys niya. So, pantay-pantay. Hindi. Meron kasing sax na magaan yung isa, tapos isa mabigat. Ito hindi. Okay, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye!